Solitary mellow piano, slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat kurtayan. Sa reaction pace, politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka gigising, protaki, piano and string swell. Reaction based politika. Reaction pues, politika. Solitary and I'm a cleaner, slow ogre. Aggressive rap, fast-paced, hostage si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction hack, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ang ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat kurtayan. Sa reaction hack, politika. Katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction hack, politika. Fade out. Mga kababayan! Palakpakan! Audience! Check natin yung audience natin! Ayan sila mga kababayan. So, panibagong araw po mga kababayan para sa mga nag-aabang. This is our still on regular episode. Nandito na po tayo sa ating episode. Anong episode na ba ngayon? Episode 12, no? Episode 12 na tayo. So, this is a continuation nung 11 natin. So, I don't know kung kasi medyo naging tayo doon sa discussion natin, Medyo naging tayo doon. Yes, this is episode 12 already. Ayan. So, ano na ba ng natin? Tingnan muna natin yung
mga videos na ito. Report na ipresenta sa Kamara, may mahigit 2 billion peso glitch sa recorded transactions nito. Ang detalye sa exclusive Hindi raw aabot sa 1 bilyong piso ang total bank transactions ng second gentleman na si Attorney Mans Carpio, ang asawa ni VP Sara. Ayon kasi sa AMLAC report na ipresenta sa Kamara, may mahigit 2 billion peso glitch sa recorded transactions nito. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbad. Mula sa 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang daw dapat ang total ng 13 transactions na pumasok sa accounts ni Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio. Ayon yan sa isa sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC documents na ipresenta sa House Justice Committee hearing noong Abril. Nakasaad sa AMLAC report na manager's check purchases ito mula sa isang kumpanya na debited daw papunta sa accounts ni Carpio. Isinailalim ito sa covered transaction reports dahil sa laki ng perang involved sa transaction. Pero sa isang April 6 letter ng BPI, ni-request nito na i-delete ang natukoy na 13 covered transactions report. May nangyari raw kasing systems bug mula sa source application ayon sa BPI na nagresulta umano ng inaccurate amounts sa naitalang transaction records. Base raw sa kanilang verification, imbis na 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang ang tunay na halaga ng nangyaring mga transaction. Well, is there really a glitch Yes. sa BPI? Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung amount received. So, is there a certification from BPI? Nandun yun actually sa AMLAC report po eh. It is in the AMLAC report. Sa may latter parts. Okay. wasn't read. Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth. Ayon sa AMLAC document, may total of Okay, so nakita nyo dun mga kababayan na yung billion na transactions andun din sa AMLAC report na 2 million lang, no? So hindi lang siguro binasa. That is according to Attorney Neil Abayon, no? Sige. 403 recorded transactions worth 3.1 billion pesos si Carpio mula 2007 hanggang 2026. Kasama rito ang umano'y aggregated 2.3 billion peso glitch noong 2024 at 2025. Kung imimenos ang 2.3 billion peso glitch na ito sa total transactions ni Carpio, tinatayang aabot lang sa mahigit 795 million pesos ang total transactions nito sa loob ng halos 2 dekada. Ang naturang halaga tila malayo sa ipinakita sa total amount of inflows ni Carpio na 2.5 billion pesos na ayon sa AMLAC ay classified bilang suspicious at covered transactions. Ayon sa BPI, hindi sila makapagbibigay ng detailed disclosure patungkol sa systems bug na ito. Okay mga kaibigan, so anong ibig sabihin yan? Ano kayang masasabi dito ni former Senator Antonio Trillanes? So yun nga yung sinasabi natin. Kapag ang pagkuha mo ng mga documents ay presumably, we are assuming na it is against the law. Kasi there is an Anti-Money Laundering Act. You can only get these documents if there is a court order. So there is an irregularity even at the start of the access even to the bank transactions. And what's the worst thing or the worst part here is that yung ano pala na yan, yung bank transactions ay may bug. And then if you will minus that 2.1 billion, rough estimate, the exact figure is flashed on the screen a while ago, but the amount on figure says it is just 700 million something. So parang ang hirap kasi pag dali-dali tayong nagbibigay ng konklusyon kasi yung mga tao sila napapaniwala kaagad. So yun, may mga magsasabi na Sara Lustay, no? Of course, these people are entitled to their own opinions, their freedom of speech and expressions. Only that you have to be
cautious, and we have to be very meticulous in maybe processing this data. No? Hindi naman natin sinasabi na walang kasalanan si Attorney Manscarpio. There's only that if you want really to find the truth about these suspicious transactions supposedly as having a kind of irregularity, we also have to at least follow a set of rules so that the whole truth would be uncovered unblemished, and there is no room for error. Alinsunod sa Bank Secrecy Law at Data Privacy. Wala ring tugon ng AMLAC sa mga panawagan ng clarification. Sa kabila nito, nananatili sa 417 worth 3.9 billion pesos ang total transactions ni VP Sara mula 2005 hanggang 2026. Total transaction of VP Sara is 3 billion, no? Something. Hindi natin nahabol kung magkano talaga 13 dito ay covered, samantalang 70 naman ang classified as suspicious transactions ayon sa AMLAC. Una na rin sinabi ni House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na sakaling mayroon mang 2 billion peso glitch, aabot pa rin anya sa bilyon-bilyong piso ang recorded transactions ng pangalawang Pangulo. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP. Okay, before we go to another video, in all fairness naman sa mga nag-aakusa sa kay VP Sara, if this kind of transaction really existed, maybe you should expect proof that provision in the impeachment trial, doon sa impeachment trial. Bakit lumobo ng ganun yung transaction sa loob ng halos 2 dekada? So we're talking here of more than or close to 20 years, no? Now, kung halimbawa magpakita siya ng legitimate transactions, if that is the order of business in the trial court, no? So kung isasali yung pagpapakita ng proof, since it could be alleged as one of the allegations raised or in the complaints for impeachment against Vice President Sara Duterte. How is it now related to her being Vice President? These transactions were before she became Vice President, no? So siguro ganun yung magiging takbo dyan ng hindi natin sinasabi na it will really transpire in a impeachment proceedings, but yun mismo siguro yung tatakbuhin ng depensa ng Vice President. Kasi ang inireklamo dito is yung confidential fund, no? Yung main na complaint. So that is one, kasi hindi mo naman pwedeng i-impeach yung Vice President. This is just my own opinion. Hindi mo naman pwedeng i-impeach yung Vice President kung yung na-acquire niya na kayamanan ay hindi pa siya Vice President, di ba? So, can you impeach, on what ground would that make? You are impeaching her even if there is maybe irregularity, but the irregularity happened before she became Vice President. I don't know kung ito yung
yung isa sa pwedeng maging depensa ng abogado ni Vice President Sara Duterte. We're just assuming some possible scenario. Sige, let's go to the next video. Ito. Hindi ko pa ito na So, kung makita, ano ba yan? So, umiling yung dalawang miyembro na aalis na sa defense ni former President Rodrigo Roa. This is according to GMA News. Pero is that accurate? Ibig sabihin, iiwanan nila si former President Rodrigo Duterte? Or may mga balibalita yata na former President Rodrigo Duterte daw yung nag-fire sa ilang lawyers, including the lead defense counsel Nicholas Kaufman. So, gaano katotoo yun na humihiling yung abogado o mga abogado ni former President Rodrigo Duterte sa ICC to withdraw, no? According to some news that we've heard, tapos na kasi yung presentation yata, no? And on the next part of the hearing, so there is another contract that should be made between the Dutertes and of course the ICC counsel, no? Including the lead counsel Attorney Nicholas Kaufman. So ano yung gusto mong sabihin sa atin ng balitang ito? Okay, so maraming factors na pwede nating maisip kung tama man yung sinasabi dito ng GMA News na yung former president yung humiling nakukuha na lang siya ng ibang abogado. So there are factors. Baka namamahalan yung ating former president, no? And maraming pwedeng pumasok sa nakikinig ng mga balita. Kaya nga, mga kababayan, ganito kalawak yung politika. It depends on the kind of controversy. So, ang gusto natin iparating sa ating mga listeners, we need to at least have a kind of research, no? And to take the matter with serious importance, not to jump at once into a conclusion. Wag ka kaagad mag-decide na ganito. Magnanakaw yan, ganito yan. Or ganito. Diba kasi maraming possibility, no? So, until there is a clear turn of events, for example, merong klaradong mga pangyayari na magpapakita sa atin ng katotohanan, wag muna tayong maniniwala. Anong katotohanan ba yan? For example, halimbawa,
ay ano ba yung halimbawa na pwedeng maisip natin? May naisip pa kayo mga kababayan na halimbawa? Meron bang possibility na gano'n? So, halimbawa, ano ba yung naisip ko kanina? Medyo nawawala ako. Kasi sa mga kababayan, medyo hindi tayo ano bang iniisip ko kanina? Well, yung pagpapalit ng abogado, it's very natural. Pero once we jump to conclusions na meron tayong iniisip just because we heard na may ganitong vlogger or may ganito, wala na kaagad, makurap kaagad yung idea mo, yung pag-iisip mo, you are easily persuaded or swayed to a kind of belief na hindi pa confirmed o kumpirmado man. Kaya pala humihingi siya na magbibitiw na siya. Kasi hindi pala ganun kadali yun. Once your client dismisses you as his counsel, ay automatic ka nang tatanggalin. So, there is a kind of approval from the chamber that has a jurisdiction of the case. No? In that case, it is the ICC Chamber 3 ba yun? Yung nakalagay kanina sa screen. Okay. Okay, so there is another lawyer na hiling na bumitiw, no? Hindi ko alam kung bakit, no? So there are two factors. Baka hindi nagustuhan yung depensa ni VP Sara. For sure si VP Sara siguro yung nag-aasikaso niyan, or baka walang perang pambayad, no? I don't know, mga kababayan. Do you believe on that aspect? Yung mga anti-Duterte, wala ba silang pera? Bakit naman reaction PH politika na tumatawa ka? Ibig mo sabihin, hindi ka naniniwala na walang pera? Hindi naman siguro sa hindi naniniwala. Pero siguro dahil na rin sa laki ng babayaran mo dyan kasi iba naman yung currency sa kanila, no? So maybe the rate is in dollar, no? Not in peso.
even just 1 million, for example, $1 million to that effect, ay ano na yan, 60 or 50 million pesos na, no? Well, hindi natin sinasabing ganon. Kaya nga dito sa pagpapahayag ng ating sa malayang pagsasalita ay marami kang pwedeng sabihin, no? Na kuro-kuro, agam-agam. Ngayon, pag narinig niyo yung sinabi ko, tapos magbibigay ka agad kayo ng konklusyon, ganito yung sinabi doon sa kabila, wala kasing pera, kita mo na, hindi yan magnanaka, wala kang pera yan, ganito, diba? Well, pwede nating malaman doon sa walang pera, yung sinasabi dito ng mga ilang DDS vlogger or almost maybe majority of them, na hindi naman daw maluho si former President Duterte, walang mga mamahaling relo, unlike daw sa mga kongresista like Congressman Abante. With all due respect to the congressman, kasi nga naman bilang lingkod bayan, kailangan suriin yung pamumuhay mo ng mga tao, di ba? Kasi sabi pa nga dito ng mga DDS vlogger, which is tama naman sila, napasweldo namin kayo, galing sa tax yung mga sinasahod ninyo. So actually, that is the natural right of the owner of the money, so the taxpayer has a right to at least inquire kung tama yung pinagagamitan ng binabayad ng mga buwis. So pag nakita natin na ganito yung nangyayari, dapat ay maging panuri pa tayo, hindi tayo kaagad-agad na maniniwala. Okay, so hindi naman siguro this is a true and accurate news from GMA Network. Hindi naman siguro sinungaling si Attorney Nicolas Kaufman na nagdesisyon daw si Pangulong former President Duterte na kumuha ng ibang abogado, diba? So, kung anong kadahilanan, hindi natin alam. Pero kung kukuha ka ng ibang abogado, ibig sabihin, hindi nagustuhan yung yung performance mo. O wala kang pambayad. That is the very near possibility. Hindi ko na kaya yung services mo, so I need to hire another lawyer which will be at least reasonable for my budget. Diba? Yung kayang-kaya niyang bayaran. Ito lang natin, palagay lang natin, hindi natin sinasabi na ganun talaga. Or baka hindi nagustuhan ng mga pamilyang Duterte yung performance ng lawyer, si Attorney Kaufman. Parang nakukulangan sila or ganito. So, there are also family of lawyers. Former President is a lawyer. So, if he can still accurately communicate, there is still no problem with his memory because of his old age, then siguro the decision is binding, diba? It's the decision of former President Duterte himself. And of course, pwede nating sabihin na baka si Vice President Sara Duterte din
yung baka isa din siya sa mga nagpasya na hindi na si Attorney Kaufman yung kunin. Ano ba nangyayari sa iyo reaction PH Politika? Bakit ang tamlay-tamlay mo ngayon? Ha? Ang problema ba? Well, nainit. Ano bang sound effect na to? Hindi ko, ay, yung pala yun. Okay. So, mainit kasi mga kababayan. Siyempre, kailangan natin, relax lang para conserve the energy bar, no? Pag siguro nakaluwag-luwag tayo, bili tayo ng aircon para naman mas masigla tayo. Paano ka hindi tatamlay? Ang init-init ng panahon, kahit nakatutok sa'yo ang dalawang electric fan, mainit pa rin, no? Iyo ba mga kababayan, nainitan ba kayo? Naman. Ay, ako. Para maganda yung summer, diba? Pwede kang maligo. So, dadagdagan pa ba natin? Okay, diretso tayo. Okay, so binabagay dito na may bagong abogado. Well, hindi natin alam talaga mga kababayan. Basahin ko para sa inyo ha. I am convinced that the continuity and the efficacy of Mr. Duterte's representation will remain assured through Redacted, who has a wealth of experience. So, nakakasiguro daw siya na yung papalitan niya, yung papalit sa kanya ay mayroong malawak na karanasan doon sa pag-abogado sa ICC. Ayun. The International Criminal Court and the existing defense team, Counsel thanks yung bagong abogado ito sa siguro na Redacted. Counsel thanks Redacted was extremely graceful, supportive, and collegial approach. No? Sa International Court daw at yung iba pang mga team nagpapasalamat daw si Attorney Kaufman doon sa siguro sa papalit sa kanya for his extremely graceful, supportive, and collegial approach. Malumanay daw na parang supportive na collegial approach. Ibig sabihin, pag collegial, di ba may mga tinatawag na assistance doon sa katrabaho. So that is what is meant by collegial approach, or diba, a kind of working together o collegial approach. Agree ba kayo doon mga kababayan or hindi? Sayang, it's already time. Natapos natin sa mahinang diba? Siguro, right after 1 or 2 hours, upload ka agad tayo ng Season 13. Gusto niyo ba, mga kababayan? Season 13 ka agad tayo. Ha? Palakpak naman dyan, palakpak. Diba? Season 13. Season 13 tayo kaagad after this, Outro music muna tayo, mga kababayan. Saan na ba yan?
and I'm cleaner. Slow auget. Aggressive rap, fast-paced hostage sikuan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sikmuray kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction hack, politika, issue'y binubulat-lat. Kahit delikado, katotohanan ang ilalantad. Transition sa balan, kundi man style melody. Layan ang bibig, huwag niyo kaming musala. Ito'y karapatan, hindi dapat kurtayan. Sa reaction hack, politika. Katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw. Pilipinas kung mahal, kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction app. Politika. Fade out. Solitary mellow piano. Slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, issue'y binubulat-lat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Layan ang bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat kurtayan. Sa reaction pace, politika. Katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw. Pilipinas kung mahal, kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction based politika. Reaction pues. Politika.